Ipagdiriwang ng biyenan kung lalaki ang kanyang ika-anim na pung kaarawan at 75 na bisita ang darating. Lahat sila ay titira sa bahay namin sa loob ng isang buwan. Sinabi ito sa akin ng asawa ko, na akala niya'y ikagagalak ko, ngunit tahimik ko lang tinapos ang aking almusal. Kinuha ko ang aking maleta at umalis ng bahay. Makalipas ang isang oras nakatanggap ako ng isang hysterikal na tawag mula sa aking asawa. Hindi makapagbayad si nanay sa restaurant. Bakit mo blinak ang card? Sa matatag kong sagot wala nang nagawa ang aking asawa kundi sumandal sa pader mapaupo at takpan ang mukha gamit ang kanyang mga kamay. Paki-like naman po ang kwentong isasalaysay ko at mag-subscribe sa channel. Maging komportable at makinig. Nakaset ang alarm ni Karina ng alas 7 ngunit nagising siya ng alas 6 ng umaga. Sa siwang ng mga kurtina sumisilip pa lang ang unang sinag ng bukang liwayway. Nanatili siyang nakahiga ng ilang minuto pinakikinggan ang mahimbing na paghinga ng kanyang asawa na natutulog sa kanyang tabi. Pagkatapos dahan-dahan siyang bumangon at nagpunta sa kusina. Binuksan niya ang ilaw at isinalang ang kape sa coffee maker. Habang umiinit ang tubig, kumuha siya ng yogurt sa ref at humiwa ng isang mansanas maingat itong inayos sa isang plato. Ito ang kanyang karaniwang gawi sa umaga na nakasanayan na sa loob ng 8 taon ng kanilang pagsasama. Tulog pa rin ang asawa niyang si Marco at gusto niya iyon. Nitong mga huli natutunan na niyang pahalagahan ang oras na ito na mag-isa sa unang bahagi ng umaga para makapag-isip ng walang istorbo. Si Karina ay nagtatrabaho bilang project manager sa isang advertising agency. Maganda ang kanyang sahod, humigit kumulang aw 92,000 bawat buwan at ang mga bonus mula sa malalaking kliyente ay umaabot minsan sa aw 32,000 o aw 5,500 o 5 na. Palagi niyang pinamamahalaan ng maayos ang kanyang pera. Mayroon siyang savings account para sa mga emergency kung saan naghuhulog siya ng bahagi ng kanyang kita buwan-buwan, hindi bababa sa aabo 15 saksong at aabot sa aampati 10 kapag may magandang proyekto. Alam ni Marco ang tungkol sa account na iyon ngunit hindi niya alam ang eksaktong halaga. Hindi naramdaman ni Karina na kailangan niya itong ipaalam. Ang perang iyon ay bunga ng kanyang pagod, stress at mga gabing puyat sa harap ng computer para baguhin ang mga presentasyon para sa mga mahihigpit na kliyente. Sa nakalipas na 3 taon nakaipon na siya ng halos sa 5,000 sa account na iyon. Hindi basta-basta ginagalaw ni Karina ang perang ito. Ito ang kanyang safety net, ang kanyang kalayaan, ang posibilidad na umalis anumang oras kung may mangyaring masama. At ngayon habang nakaupo sa kusina na may hawak na mainit na tasa ng kapeng barako, napagtanto niyang tama ang kanyang kutob. Tamang-tama ang timpla ng kape. Umupo si Karina sa tabi ng bintana at pinanood ang unti-unting pagliwanag ng kalangitan. Dahan-dahang nagigising ang lungsod. May iilang sasakyang dumadaan sa kalye at isa-isang sumisindi ang mga ilaw sa mga bintana ng mga kapitbahay. Nakapatay ang screen ng kanyang cellphone sa mesa. Kagabi, nag-text ang kanyang ina. "Anak, okay ka lang ba? Ang tagal mo nang hindi tumatawag." Maikli lang ang sagot ni Karina. "Okay lang po, Nay. Busi lang sa trabaho." Ang kanyang ina ay nakatira sa Cebu, 1 oras na biyahe sa eroplano. Noong 15 taong gulang si Karina, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Sumama ang kanyang ama sa ibang babae at mag-isang pinalaki at pinag-aral siya ng kanyang ina. Isang matatag na babae ang kanyang ina na hindi kailanman nagrereklamo o humihingi ng awa. "Kailangan mong matutong ipagtanggol ang sarili mo," sabi ng kanyang ina noong umuwi si Karina na umiiyak pagkatapos ng isang away sa mga kaklase. "Walang ibang gagawa niyan para sa iyo, tandaan mo. Mas mahalagang respetuhin mo ang sarili mo kaysa magustuhan ka ng iba." Naalala ni Karina ang mga salitang iyon. Hindi siya nanahimik sa mga kaklaseng tumatawag sa kanya ng bibo dahil sa matataas niyang marka. Minsan ipinahiya siya ng leader ng klase sa publiko dahil sa kanyang lumang bag. Tahimik na tumayo si Karina, nilapitan ito at sinabing, "Gumagana ang utak ko." "Inggit ka lang kasi sa'yo, bunganga mo lang ang gumagana." Buong klase ang napatahimik. Pagkatapos noon, hindi na siya muling ginulo ng babaeng iyon. Ganoon din ang nangyari sa unibersidad nang bigyan siya ng isang professor sa economics ng hindi makatarungang mababang marka sa isang pagsusulit. Binigyan siya ng 3 sa halip na 1 kahit nasagot niya ang lahat ng tanong. Hindi siya nag-atubiling pumunta sa opisina ng department head. Dala niya ang kanyang mga tala at libro at nagsumite ng nakasulat na request para sa recheck kasama ang kanyang mga argumentadong sagot. Pinanigan siya ng komite. Mula noon masama na ang tingin sa kanya ng propesor ngunit hindi na siya muling pinag-initan. Nangyari rin ito sa trabaho nang sinubukan siyang sisihin ni Mr. Reyes, ang kanyang amo, sa pagkakamali ng iba. Isang designer ang hindi nakapag-submit ng mga sketch sa tamang oras at nakansela ang proyekto, ngunit sinubukan niyang ibunton ang lahat ng sisi kay Karina. Walang kaimik-imik, tinipon niya ang lahat ng email na ipinadala niya sa designer, ang mga paalala tungkol sa mga deadline na hindi nito sinunod, at iprinisenta ito sa management.
Ang mga dokumento ang nagsalita. Mabilis na natukoy kung sino ang may kasalanan at hindi siya iyon. Nirerespeto siya ng kanyang mga katrabaho dahil doon sa kanyang kakayahang huwag magpatalo at ipaglaban ang kanyang mga karapatan. Hindi niya kinukonsinti ang anumang uri ng kawalang galang. Nakilala niya si Marco 5 taon na ang nakalipas sa Christmas party ng advertising agency. Nagko-collaborate ang kanilang mga kumpanya. Ang ahensya ni Karina ang gumagawa ng advertising para sa mga software na dinedevelop ng kumpanya ni Marco. Isa siyang programmer at namumuno sa isang maliit na team. Sa party mukha siyang kaakit-akit, matangkad, maganda ang pangangatawan at maayos manamit. May sense of humor siya at nakikipag-usap ng may laman ng hindi bastos. Siya ang unang lumapit, inalok siya ng isang baso ng alak at nagsimula silang mag-usap. Ang kanyang panliligaw ay perpekto. Binibigyan siya ng bulaklak linggo-linggo, hindi mga ordinaryong rosas kundi mga lili o iris ang kanyang paborito. Dinadala siya sa magagandang restaurant sa BGC, hindi sa mga mumurahing lugar. Sincere ang kanyang mga papuri, hindi mga gasgas na linya. 6 na buwan pagkatapos nag-propose siya at tinanggap ni Karina. Inakala niyang siya na ang lalaking hinahanap niya, mapagkakatiwalaan, may magandang trabaho at may sentido komun. Nagpakasal sila 1 taon pagkatapos. Simple lang ang kasal. 30 bisita sa isang maliit na restaurant, isang simpleng puting bestida. Hindi gusto ni Karina ang magarbo. Makalipas ang 1 taon, nakakuha sila ng housing loan para sa isang bagong kondo sa Taguig. Isang tahimik na residential area na may parke sa malapit. Nag-ambag si Marco ng AK1 para sa down payment, perang naipon niya sa ilang taong pagtatrabaho. Sumang-ayon si Karina na bayaran ang kalahati ng buwan ng amortization, 11,500. Lahat ay patas at napagkasunduan. Pumirma pa sila ng prenuptial agreement. Dahil si Marco ang nagbayad ng down payment sa kanya ang kondo, ngunit ang iba pang mga ari-arian ay hahatiin ng pantay. Ang unang taon sa kondo ay naging maayos. Bumili sila ng mga gamit at magkasama silang nagdekorasyon. Habang nagkakabit ng wallpaper si Marco, siya naman ang nagpipinta. Sabay nilang pinili ang sofa at binuo ang modular cabinet para silang isang team. Ngunit unti-unti nagsimulang lumitaw ang mga problema. Ang totoo, pinipili lang ni Marco ang mga kasunduang kanyang tutuparin. Nagkasundo silang paghatian ng pantay ang mga gawaing bahay, magluto, maglinis, maglaba, lahat 50,050. Ngunit pagkalipas ng 6 na buwan, lahat ito ay naging responsibilidad na ni Karina. Laging pareho ang mga dahilan ni Marco. Kasi hindi ako kasing galing mong magluto. Yung luto ko parang walang lasa. At sa paglilinis, ang hirap, hindi ko talaga makita ang alikabok. Sige, ako na lang sa pagtapon ng basura o pamamalengke. Ang grocery store ay nasa kabilang gusali lang, 3 minutong lakad, at ang basura ay itinatapon 1 beses sa 3 araw. Sa madaling salita, ang kanyang kontribusyon sa bahay ay mga 10 minuto lang bawat linggo. Hindi nakikipagtalo si Karina, ginagawa na lang niya ang kanyang trabaho ng tahimik, iniisip. Sige na nga, kaya pa naman, hindi naman malaking bagay. Kaya siya uuwi mula sa trabaho ng alas 7 ng gabi, maghahanda ng hapunan, maglilinis at maglalaba tuwing weekend. Si Marco naman darating ng alas 8, uupo sa harap ng TV o magbababad sa cellphone. Minsan tumutulong siyang maghugas ng plato o mag-vacuum, ngunit ito ay exception, hindi ang patakaran. Gayunpaman, may isang bagay na hindi niya talaga matanggap, ang mga pagtatangka ni Marco na gumawa ng desisyon na apektado silang dalawa nang hindi siya kinukonsulta. At iyon ay isang bagay na pinuputol ni Karina agad-agad at walang paligoy-ligoy. Ang unang insidente ay nangyari 1 taon na ang nakalipas. Isang Biyernes ng hapon, inimbita ni Marco ang kanyang mga kaibigan para mag-weekend nang hindi nagsasabi sa kanya. Dumating si Karina sa bahay bandang alas 7, pagod na pagod mula sa isang mahirap na linggo. Nag-overtime siya para tapusin ang isang malaking proyekto. Isa lang ang pangarap niya, maligo, humiga sa sofa na may dalang libro at huwag mag-isip ng kahit ano. Ngunit pagbukas niya ng pinto ng kondo, 3 lalaki na may mga beer at pizza ang nakapwesto na. Puno ng bote ang mesa at naghahalo sa hangin ang amoy ng pagkain at sigarilyo. May naninigarilyo sa balkonahe. Andito ka na pala, masayang bati ni Marco. Dumating mga tropa ko. Manonood kami ng basketball. Si Paulo, David at Chris, mga kabarkada ko sa college. Si Karina walang imik nagpunta sa kanilang kwarto at isinara ang pinto. Nag-alis siya ng sapatos at nagsuot ng pambahay. Sa loob-loob niya kumukulo siya, ngunit nanatiling kalmado. Pagbalik niya sa sala, nagsisigawan na ang mga kaibigan ni Marco habang nanonood ng laro. Tiningnan niya ang asawa ng malamig at sinabi ng mahina ngunit malinaw, Marco, halika sandali. Nagtataka siyang sumunod. Sa pasilyo, sinabi ni Karina. Si Karina walang imik nagpunta sa kanilang kwarto at isinara ang pinto. Nag-alis siya ng sapatos at nagsuot ng pambahay.
Sa loob-loob niya kumukulo siya, ngunit nanatiling kalmado. Pagbalik niya sa sala, nagsisigawan na ang mga kaibigan ni Marco habang nanonood ng laro. Tiningnan niya ang asawa ng malamig at sinabi ng mahina, ngunit malinaw, "Marco, halika sandali." Nagtataka siyang sumunod. Sa pasilyo sinabi ni Karina nang may diin sa bawat salita, "Bahay ko rin ito. Wala kang karapatang mag-imbita ng tao nang hindi nagtatanong sa akin. Pagod ako at gusto kong magpahinga. At ngayon may mga hindi ako kilala sa bahay ko. O paalisin mo sila ngayon, o ako ang aalis papunta sa nanay ko at matatagalang bumalik." Si Marco, naguguluhan, sinubukang magdahilan. "Ano ka ba, mahal, aalis din sila agad? Manonood lang ng laro. Hindi naman magandang paalisin sila bastos tingnan." Malamig na inulit ni Karina. "O sila o ako, ikaw ang magdesisyon." Napagtanto ni Marco na hindi siya nagbibiro. Bumalik siya sa mga kaibigan niya at sinabing may biglaang emergency, masama ang pakiramdam ng asawa niya at kailangan nilang pumunta sa ospital. Nagkatinginan ang mga kaibigan niya. Isa sa kanila, si Paulo, ay itinuro ang sentido pero kinuha nila ang kanilang mga gamit at umalis. Paglabas, sinabi ni Paulo kay Marco, "Prehigpitan mo yang asawa mo. De 4 ka na niyan." Narinig ito ni Karina ngunit hindi umimik. Ang mahalaga ay umalis na sila. Pagkatapos sinubukan ni Marco na mag-iskandalo. Sinigawan siya na hindi normal ang ginawa niya, na na-offend ang mga kaibigan niya, na ipinahiya siya at hindi siya nirerespeto. Si Karina nakatayo sa tabi ng bintana, nakatingin sa kalye at tahimik na nakikinig. Nang mapagod si Marco at tumahimik, sinabi niya, "Naintindihan mo ba ako? Huwag mo nang uulitin. Sa susunod, sabihan mo ako ng maaga at tanungin mo kung okay sa akin." At pagkatapos pumunta siya sa sala para matulog sa sofa, kitang-kita na dinala niya ang unan at kumot. Naiwan si Marco sa pintuan na may ibinubulong ngunit hindi siya sumagot. Isang linggo silang halos hindi nag-usap. Si Karina, pag-uwi galing trabaho, naghahanda ng hapunan para lang sa sarili niya, kumakain ng tahimik at nagkukulong sa kwarto. Ilang beses sinubukan ni Marco na kausapin siya pero iisang salita lang ang sagot niya. Napakalamig ng pakiramdam sa bahay. 7 araw pagkatapos, lumapit si Marco, umupo sa tabi niya sa sofa at sinabing, "Sorry, nagkamali ako. Dapat nagtanong muna ako sa'yo." "Na-realize ko na." Tumango si Karina. "Sige. Pero tandaan mo, ayokong binabalewala ako." Tumango siya at nangako. Nagkaroon ng ilang buwan ng kapayapaan. Ang ikalawang insidente ay nangyari 6 na buwan na ang nakalipas. Tinawagan siya ni Marco mula sa trabaho, tuwang-tuwa na sinabing in-enroll niya silang dalawa sa isang gym. 1 taon na subscription na may 40% na diskwento at kailangan niyang magdesisyon agad. Matatapos ang offer ng alas 6 ng hapong iyon. Nasa kalagitnaan ng meeting si Karina kasama ang isang kliyente at sinagot ang tawag sa labas. "Tinanong mo ba ako kung gusto kong mag-gym doon?" sabi niya. Nagtaka si Marco. "Sabi natin last month maganda kung mag-ehersisyo tayo para maging fit." Sumagot siya, "Pinag-usapan lang natin. Hindi tayo pumili ng partikular na gym, hindi natin pinag-usapan ang presyo o kung kailan magsisimula. Pero ikaw lang ang nagdesisyon." Nagsimula siyang magpaliwanag. "Matatapos na ang offer at para makatipid, ginawa ko to para sa atin." Hindi siya pinatapos ni Karina at ibinaba ang telepono. Pagsapit ng gabi, pag-uwi niya, sinalubong siya ni Marco na may mukhang nagkasala. Nasa mesa ang 2 gym membership card. Sinubukan niyang magpaliwanag. "Sale kasi, normally UN 50,000 para sa ating dalawa. Pero nakuha ko lang ng UN 30,000. Nakatipid tayo ng UN 30,000. Pinakinggan siya ni Karina at pagkatapos ay malamig na sinabi, "Ay cancel mo ang subscription at ipa-refund mo ang pera. Sa susunod na gumawa ka ng desisyon na apektado tayong dalawa nang hindi ako kinukonsulta, aalis ako ng walang paalam. Basta na lang ako mag-iimpake at aalis." Sinubukan ni Marco na tumutol. "Paano ko ika-cancel? Nakalagay dito na non-refundable. Hindi na nila ibabalik ang pera." Inulit ni Karina ng mas malamig pa, "O i-cancel mo o aalis ako ngayon din." Tumayo siya, pumunta sa kwarto, kumuha ng maleta mula sa aparador at nagsimulang mag-impake. Tumatakbong sumunod si Marco. "Anong ginagawa mo? Aalis ka talaga?" Tahimik siyang nagpatuloy sa pag-iimpake. Nang makita niyang hindi siya nagbibiro, kinuha ni Marco ang telepono, tinawagan ang gym, sumigaw, nakipagtalo sa manager at nagbantang ireklamo sila sa DTI. Makalipas ang kalahating oras, bumalik siya at sinabing ayos na. Ibabalik daw ang pera sa loob ng 3 araw. Tumango si Karina, inayos ang mga gamit sa maleta at ibinalik ito sa aparador. Mula noon naging mas maingat si Marco, ngunit hindi ito nagtagal. Mas malalim ang problema.
Lumaki si Marco sa isang tahanan kung saan ang kanyang ina ang nasusunod at ang kanyang ama ay tahimik na sumusunod. Ganoon ang takbo ng mga bagay sa kanilang bahay. Ang biyenan niyang si Aling Elena ang nagdedesisyon at ang iba ay sumusunod kung saan magbabakasyon. Anong kakainin sa hapunan? Anong wallpaper ang ilalagay? Anong sasakyan ang bibilhin, lahat ay desisyon niya. Tahimik na tao ang ama ni Marco. Nagtrabaho siya buong buhay bilang engineer sa isang pabrika at pag-uwi niya pagod na pagod, wala na siyang lakas para makipagtalo sa asawa. Mas madali nang sumang-ayon. Nakuha ni Marco ang modelong ito, ngunit nakikita niya ang sarili sa papel ng direktor, hindi sa papel ng kanyang ama. Naniniwala siyang sa isang pamilya ang lalaki ang dapat gumawa ng mga desisyon at ang babae ang sumusuporta. Naiintindihan ito ni Karina at iniisip na darating ang araw na may mangyayaring magiging dahilan para simpleng tumalikod na lang siya at umalis. Ang tanong, ano ang magiging huling patak na magpapaapaw sa baso? Sa nakalipas na 3 buwan, madalas kausap ni Marco ang kanyang ina. Ang biyena niya na nakatira sa Batangas ay nabiyuda, 5 taon na ang nakalipas. Biglang namatay ang ama ni Marco dahil sa atake sa puso sa trabaho. Mula noon, lalo pang naging malapit ang biyenan niya kay Marco, ang kanyang kaisa-isang anak. Tinatawagan niya ito araw-araw, minsan 2 o 3 beses, para magkwento ng mga walang kwentang bagay, magreklamo sa maingay na kapitbahay sa presyo sa palengke sa masamang panahon, at para magbigay ng payo kung paano sila dapat mamuhay. Ni Karina: Marco, sabihin mo sa asawa mo pakainin ka ng kaldereta. Kailangan ng lalaki ng masustansyang ulam. Marco, kailan ninyo ako bibigyan ng apo? Magsi-50 na ako. Gusto ko nang magkarga ng apo. Pinakikinggan lang ni Karina ang mga usapang ito ng tahimik. Nakikita niya ang kanyang biyenan 2 beses sa isang taon. Bibisita si Aling Elena ng 1 o 2 linggo, dala-dala ang malalaking bag na puno ng mga lutong bahay na atsara, longganisa at iba pang pasalubong, at pagdating niya magsisimula na siyang magutos. Hija, hindi ganyan ang paglalagay ng mga kaldero. Ganito dapat. Karina, bakit ganito ang kurtina ninyo? Dapat mas maliwanag ang pinili mo. Ay, ang payat ng anak ko. Hindi mo ba siya pinapakain? Lahat ay pinupuna niya. Ang ayos ng bahay, mga gamit, ang pagluluto, ang kalinisan, at sinusubukang turuan sila kung paano gawin ang lahat sa paraan niya. Tinitiis siya ni Karina hanggang sa lumampas na ito sa kanyang personal na hangganan. Pagdating sa puntong iyon, tatayo lang siya, pupunta sa ibang kwarto at isasara ang pinto. Magsusuot siya ng headphones at magbabasa, magtatrabaho o aalis ng bahay sa anumang dahilan. Kailangan kong mamalengke. May lakad kami ng kaibigan ko. Dadaan lang ako sa opisina. At hindi na siya babalik hanggang gabi, nakapagtulog na ang kanyang biyenan. Naiinis si Marco. Bakit mo ginaganyan si nanay? Ang dami niyang ginagawa para sa atin. Malamig na sumasagot si Karina. Ano ba talaga ang ginagawa niya? Pinupuna ako at sinusubukang sabihin kung paano ako dapat mamuhay. 32 na ako, may sarili na akong isip. Si Aling Elena nasasaktan, tatawag kay Marco na umiiyak. Walang respeto sa akin ang asawa mo. Bastos siya sa akin sa kabila ng lahat ng ginagawa ko para sa inyo. Walang pakialam si Karina. Alam niya ang kanyang mga limitasyon at hindi niya hahayaang may tumawid sa mga ito. 3 linggo na ang nakalipas, umuwi si Marco mula sa trabaho na sobrang saya. Nagniningning ang kanyang mga mata at abot-tenga ang ngiti. Tumawag si nanay, may balita. Malapit na ang 60th birthday niya at magdaraos siya ng party. Mahalagang petsa iyon, kaya dapat bongga ang selebrasyon. Tumango si Karina. Mabuti naman. Dapat lang i-celebrate. Sinabi ni Marco ang petsa. Sa loob ng 3 linggo, isang Sabado, naisip ni Karina, sige, pupunta tayo sa Batangas. Dadalo sa party at uuwi. Isang araw lang naman. Idinagdag ni Marco, gusto ni nanay na tipunin ang buong pamilya. Matagal na kaming hindi nagkikita-kita. Malalayo ang tinitirhan nila. Masaya sanang makita silang lahat. Si Karina walang kamalay-malay tumango ulit. Sige, imbitahan niya. Pagkatapos nagsimula ng magbigay ng detalye si Marco. Hindi isang simpleng salusalo ang plano ni Aling Elena, kundi isang malaking event. Darating ang pamilya ng panganay na kapatid ng yumaong biyenan niya na nakatira sa Ilocos kasama ang asawa at 2 anak na nasa hustong gulang. Ang kapatid ng biyenan niya, ang tita niya, ay nakatira sa Bicol at darating kasama ang asawa. Ang mga pinsan ni Marco, mga 10 o 15 katao. Napabuntong hininga si Karina sa isip. Ang daming kamag-anak, isang araw kaya ko namang tiisin. I-celebrate, ibigay ang regalo at kanya-kanyang uwi. Ngunit nagpatuloy si Marco. Hindi lang pamilya ang titipunin ni Aling Elena, naghanda siya ng mahaba at detalyadong listahan ng mga imbitado. Nakahanap siya ng mga imbitado.
Nakahanap siya ng isang restaurant na may function hall sa sentro ng Batangas City. Nag-order siya ng cake sa isang mamahaling bake shop at kumuha ng host at banda. Tumango-tango lang si Karina habang nakikinig. Hindi pa siya direktang apektado. Kung gusto ng biyenan niyang gawing engrande karapatan niya iyon. 2 linggo na ang nakalipas, nagbigay si Marco ng karagdagang detalye tungkol sa restaurant. Isang hall para sa 100 tao, iba't ibang menu, may lechon, kare-kare, pansit, lumpia, dessert, live music at isang host na may mga laro. Medyo mahal, mga 300,000 daan, pero 60th birthday niya. Minsan lang sa buhay yan. Tumingin si Karina mula sa kanyang laptop. 100 katao. Saan galing ang mga yan? Nagkibit balikat si Marco. Mga kamag-anak, kaibigan ni nanay, mga kapitbahay, mga katrabaho. Nagtrabaho si nanay buong buhay sa isang eskwelahan. Marami siyang kakilala. Nagtanong si Karina. At sino ang magbabayad ng AITA? 300 daan AITA. Nag-alinlangan si Marco. Kinakamot ang ulo. Siguro tayo. Pensioner na si nanay, hindi niya kaya. Sa pensyon niyang elebang sikong-sikong, isang buwan, saan siya kukuha ng ganoong pera? Napaisip si Karina. Malaking pera ang elebang sikong-sikong. Tinanong niya, tayo, ibig sabihin ikaw at ako? Tumango siya. Oo. Pamilya naman tayo, di ba? Timbangin ni Karina ang sitwasyon. Kaya niyang maglabas ng mga Aquan 1500. Sabi niya sa akin hanggang Aquan 150. Yung natitira sa'yo na. Okay, tuwang-tuwa si Marco. Ngumiti siya ng malapad. Sige, deal, sasabihin ko kay nanay. Matutuwa yun. Bumalik si Karina sa kanyang trabaho, iniisip na tapos na ang usapan. Hindi ito ang unang beses na nagbayad sila para sa isang party. Sana lang wala ng mga sorpresa. Ngunit meron pa. 1 linggo na ang nakalipas, naglabas ng bagong issue si Marco. Sinabi niyang nag-aalala ang kanyang ina. Maraming kamag-anak ang darating at kailangan silang patuluyin. May mga hotel sa Batangas pero mahal. Ang isang double room ay nagkakahalaga ng 350 hanggang 5 tapat dabi. Kung 20 tao lang ang darating, aabutin na ng libo-libo sa 1 linggo. Hindi praktikal. Sinabi niyang baka pwedeng sa bahay na lang nila ang ilan. Tiningnan siya ni Karina nang may pag-aalangan at pagdududa. Sa bahay natin sa Taguig, tumango siya. Oo, mga ilang araw. 3 o 4 na tao. Pwede naman tayong mag-adjust. Ilatag natin ang sofa bed, bumili ng inflatable mattress. Umiling si Karina ng mariin. Hindi. 2 kwarto lang ang kondo natin, walang espasyo. Mag-hotel na lang sila o umuwi sa araw din. Nagsimulang tumutol si Marco. Paano sila uuwi sa araw din? Galing sila sa ibang probinsya. Yung babiyahe palang kalahating araw na. Pinutol siya ni Karina. Sabi ko hindi. Huling salita ko na. Yan. Sumimangot si Marco pero hindi na nagpumilit. Akala ni Karina tapos na ang usapan. 3 araw na ang nakalipas, binalik niya ang paksa, mas maingat at banayad sa pagkakataong ito. Sinabi niyang sobrang nag-aalala ang kanyang ina. Gusto niyang manatili ang lahat, hindi lang ng ilang araw kundi kahit 1 linggo pa. 5 taon o 7 taon nang hindi nagkikita ang mga kamag-anak at kailangan nila ng oras para magkamustahan. Hindi sumagot si Karina, tiningnan lang niya ito ng matagal at malamig at umalis sa silid. Naintindihan ni Marco na mas mabuting huwag nang buksan ulit ang paksa. Kagabi hindi pangkaraniwan ang katahimikan ni Marco. Pag-uwi galing trabaho, abala siya sa kanyang cellphone habang naghahapunan. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na gumagalaw sa screen. May tinatype, kumukunot ang noo, minsan ay umiiling. Napansin ito ni Karina at tinanong may problema ba siya nang hindi tumitingin. Tumango. Oo, kachat ko si nanay. Inaayos lang namin ang mga huling detalye para sa party. Nagkibit balikat si Karina at bumalik sa ginagawa, nire-review ang isang presentasyon para sa meeting sa isang kliyente kinabukasan. Ngayon sa unang oras ng umaga, nakaupo sa kusina, iniinom ang kanyang kape at iniisip na may kahina-hinala sa kilos ng kanyang asawa. Malinaw na may binabalak ito, ngunit hindi pa naglakas loob na sabihin sa kanya. Kilalang kilala ni Karina si Marco. Sa loob ng 8 taon, natutunan na niya ang lahat ng kanyang ugali. Kapag may gusto siyang sabihin na alam niyang hindi niya magugustuhan, ganito mismo ang kanyang kilos, pinapatagal, nagpapaligoy-ligoy, sinusubukang lumikha ng magandang atmosphere. Kaya ngayon o bukas may isa na namang sorpresa siyang ibibigay. Handa si Karina. Tinapos niya ang kanyang kape, hinugasan ang tasa at iniwan sa lababo. Tumayo siya at naligo. Tinanggal ng mainit na tubig ang mga huling bakas ng antok at tensyon. Sa shower, ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa ilalim ng agos ng tubig inisip ang araw na naghihintay sa kanya. 10:00 meeting sa isang kliyente, pagkatapos ay team meeting at trabaho sa isang bagong proyekto.
Isang normal na araw. Pagkalipas ng kalahating oras, handa na siyang umalis. Tulog pa si Marco. Karaniwan siyang bumabangon ng alas 8. Nagsisimula siyang magtrabaho ng alas 10 at malapit lang ang opisina. Nagsuot si Karina ng eleganteng slacks at blouse, kinuha ang kanyang laptop bag at lumabas ng kondo. Isinara niya ang pinto ng maingat para hindi magising ang asawa. Malamig sa labas, amoy ng tag-ulan at mga basang dahon. Makulimlim ang langit at mukhang uulan. Itinaas niya ang kwelyo ng kanyang coat, naglakad papunta sa sakayan at nag-book ng Grab. Umupo siya sa likod. Binati siya ng driver. Tumango siya at sinabi ang kanyang destinasyon. Umandar na ang sasakyan. Ang araw sa trabaho ay lumipas gaya ng dati abala. Humaba ang meeting sa kliyente. Pinag-usapan nila ang konsepto ng isang bagong ad campaign. Mahigpit ang kliyente at ipinabago ang kalahati ng presentasyon. Nangatuwiran si Karina, ipinagtanggol ang kanyang pananaw. Sa huli nagkasundo sila. Mabilis ang team meeting, ipinamahagi ang mga gawain para sa linggo at pinag-usapan ang mga deadline. Pagkatapos ay nagtrabaho siya sa bagong proyekto, gumawa ng mga chart, nagsulat ng mga teksto at nakipag-ugnayan sa mga designer. Sa oras ng tanghalian pumunta siya sa isang coffee shop sa kabilang kalye, bumili ng salad at isang cappuccino at mabilis na kumain habang nagbabasa ng balita sa cellphone. Bumalik siya sa opisina at nagpatuloy sa trabaho. Lumipas ang araw sa isang iglap. Alas 6 ng gabi natapos siya at naghanda ng umuwi. Pinatay niya ang computer, inilagay ang mga papel sa isang drawer, kinuha ang kanyang bag, nagpaalam sa mga kasamahan at lumabas. Hindi umuulan ngunit lumakas ang hangin at tinatangay ang mga dahon sa bangketa. Kinuha niya ang kanyang cellphone para mag-book ng Grab at sa sandaling iyon nakatanggap siya ng text mula kay Marco. Naghanda ako ng hapunan. Umuwi ka na. Nagulat si Karina. Halos hindi nagluto si Marco sa buong pagsasama nila, siguro mga 3 beses lang. Karaniwan itong nangangahulugan ng isa sa dalawang bagay, o may hihilingin siyang seryoso o gusto niyang humingi ng tawad sa isang bagay. Sumagot siya. Pauwi na. Darating ako sa loob ng 20 minuto, nag-book ng Grab at umalis. Sa bahay amoy pagkain nga. Hindi ito isang komplikadong ulam ngunit halata ang effort. Sa ibabaw ng stove ay may malaking kaldero ng pasta na may tomato sauce. Sa mesa isang salad mula sa grocery, hiniwang hamon at pesto na galing sa bote. Tiyak na nagsumikap si Marco. Nakasuot siya ng malinis na polo at nakaupo sa mesa, nakangiti. Andito ka na, mahal. Upo ka na. Kain na tayo. Umalis ako ng maaga para sorpresahin ka. Binati siya ni Karina, umupo sa tapat niya at inilapag ang bag sa sahig. Nagsimula silang kumain. Hindi pangkaraniwan ang pagiging madaldal ni Marco. Nagkwento siya tungkol sa trabaho, na nagsimula sila ng bagong proyekto, na pinuri siya ng kanyang boss. Nagbibiro at tumatawa siya. Iisang salita lang ang mga sagot ni Karina. Nakikinig siya ngunit sa loob niya ay tensyonado. Nararamdaman niyang may mahalagang darating. Hindi ito isang ordinaryong hapunan. Nang matapos sila, sumandal si Marco sa upuan, huminga ng malalim at kinuskos ang kanyang mga kamay na parang isang taong naghahanda para sa isang mahalagang bagay, at sinabing, "Oy, naisip ko 10 araw na lang bago ang birthday ni Nanay." Pinaghirapan niya talaga ang paghahanda nito. Nanay, maganda sana kung magiging espesyal at hindi malilimutan ang party. Tumango si Karina. Oo, naka-reserve na ang restaurant pati na rin ang cake. Magiging maayos ang lahat. Si Marco hindi nawawala ang ngiti, nagpatuloy. Alam mo, matagal nang hindi nagkikita ang pamilya. Ang huling beses ay sa kasal ni Tito Fernando at 7 taon na iyon. Ang iba 10 taon na naming hindi nakikita at gustong-gusto na silang makita ni Nanay. 60th niya, naiintindihan mo. Muling tumango si Karina, hinihintay ang susunod. Nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Nagbabala ang kanyang kutob na may malaking darating. Muling huminga ng malalim si Marco. Lalong ngumiti at biglang sinabi ng mabilis. Sa birthday ng nanay ko darating ang 75 na bisita. At lahat sila ay titira sa bahay natin sa loob ng 1 buwan. Natigilan si Karina, hawak pa rin ang tinidor. Sa loob ng ilang segundo nakatingin lang siya sa kanyang asawa. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Sinusubukan niyang iproseso ang mga salita. 75 na bisita. Sa loob ng 1 buwan. Sa kanilang 2-bedroom 50 SQM na kondo, nakangiti pa rin si Marco. Malinaw na inaasahan niyang papalakpak siya sa tuwa at sasabihin. Ang galing siguro, iniisip niyang matutuwa ako sa ideya. Anong masasabi mo, tanong niya, hindi nawawala ang ngiti. Di ba ang saya na plano na ni Nanay lahat? Darating silang lahat, pati si Lola 85 na pero malakas pa. Ang pamilya ni Tito Fernando. 4 na tao. Si Tita Rosa at ang asawa niya. 2. Ang pamilya ng pinsan kong si Diego. 5.
Ang pamilya ng pinsan kong si Lucia, mga pinsan at malalayong kamag-anak na hindi ko nakilala. Mga kaibigan ni nanay, mga kamag-anak niya, mga katrabaho sa eskwelahan at mga kapitbahay sa Batangas bahay niya. Basta maraming tao, walang hinto siyang nagsasalita kumikumpas. Magdiriwang tayo ng bongga. Naghanda na si nanay ng detalyadong schedule para sa buong buwan. Sa unang araw ang opisyal na party sa restaurant. Mga speech bati sayawan. Sa ikalawang araw isang tour sa Maynila. Gusto niyang ipakita ang capital sa lahat. Ang Intramuros ang Luneta. Sa ikatlong araw isang picnic sa parke na may barbecue. Sa ikaapat na araw manonood ng teatro. Nakapili na si nanay ng isang musical. Sa ikalimang araw bibisita sa isang museo. Gusto niyang ipakita ang National Museum. Sa ika-anim na araw isang excursion sa labas ng lungsod. May kaibigan siyang nakatira doon. At ganoon sa buong buwan araw-araw may bago at kawili-wiling gagawin. Hindi ito malilimutan. Patuloy siyang tiningnan ni Karina ng tahimik. Sa loob niya hindi galit ang nararamdaman niya kundi isang malamig na katahimikan na unti-unting bumabalot sa kanya. Hindi napansin ni Marco ang kanyang katahimikan at nagpatuloy. At lahat sila ay dito titira sa bahay natin. Sabi ni nanay, bakit pagagastos sa hotel kung may kondo naman tayo? Siyempre medyo magiging masikip pero pamilya naman tayo, di ba? Okay lang na medyo hindi komportable. Ang mahalaga magkakasama tayong lahat. Ibibigay natin ang kwarto kay Lola. Sa edad niya kailangan niya ng sariling espasyo. Tayo sa sofa na lang sa sala matutulog. Ang pamilya ni Tito Fernando, pwedeng sa kusina sa mga folding bed. Ang mga bata pwedeng sa sahig na may sleeping bags. Magugustuhan nila iyon para silang nagka-camping. At ang iba i-accommodate na lang natin. May lugar para sa lahat at saka hindi naman sila sabay-sabay darating. Ang iba mas maaga, ang iba mas huli. Kaya sa pinakamasamang sitwasyon, mga 4 na pulang tayo, sabay-sabay hindi pututo 5. Dahan-dahang inilapag ni Karina ang tinidor sa plato. May kung anong nag-click sa loob niya, tahimik, halos hindi marinig, ngunit ito ay isang bagay na pinal at hindi na mababago tulad ng isang switch na nagbago ng posisyon. Tiningnan niya ang kanyang asawa. Nakangiti pa rin ito, tuwang-tuwa at naghihintay ng kanyang pagsang-ayon. Kinuha niya ang kanyang plato kung saan may natitira pang kaunting pasta. Inubos niya ito ng dahan-dahan, metodikal, walang pagmamadali. Nginunguya niya ang pagkain habang nakatingin sa bintana. Nagsimulang mabahala si Marco. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ka ba masaya? Ang galing, di ba? Ang ganitong party ay maaalala habang buhay. Hindi sumagot si Karina. Kinain niya hanggang sa huling subong, nginuya ito at nilunok. Kumuha siya ng napkin, pinunasan ang bibig at iniwan sa mesa. Tumayo siya, dinala ang kanyang plato sa lababo at inilagay kasama ang tinidor. Binuksan niya ang gripo, binanlawan ang plato, isinara ang gripo at pinunasan ang kanyang mga kamay ng tuwalya. Sinundan ni Marco ang bawat kilos niya ng tingin. Nagsimulang mawala ang kanyang ngiti. Anong problema? Magsalita ka. Siya walang imik lumabas ng kusina at pumunta sa kwarto. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit matatag. Binuksan niya ang aparador at mula sa itaas na estante, kinuha ang isang malaking maleta, isang itim na maleta na may gulong. Ito ang ginagamit niya para sa mga business trip. Inilagay niya ito sa kama, binuksan ang zipper at nagsimulang mag-impake. Metodikal, walang pagmamadali ngunit mabilis. Tinupi niya ang 2 pares ng maong at inilagay sa ilalim. 4 na t-shirt, isang makapal na sweater, isang pang-araw-araw na bestida at isa pang medyo formal. Kumuha siya ng isang tumpok ng damit panloob mula sa isang drawer at inilagay sa maleta kasama ang mga medyas. Inilagay din niya ang isang toiletry bag na may mga personal niyang gamit na kinuha niya sa banyo. Lumitaw si Marco sa pintuan ng kwarto. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman talaga nag-iimpake, di ba? Hindi sumagot si Karina. Nagpatuloy siya sa pag-iimpake. Kumuha siya ng isang libro mula sa isang estante, isang mystery novel na matagal na niyang gustong basahin pero hindi nagkaroon ng oras. Inilagay niya sa maleta ang charger ng cellphone, ang earphones, ang passport, ang marriage certificate, nakakatawa, ang lisensya sa pagmamaneho at lahat ng kanyang bank card. Karina, tinatakot mo ako. Anong nangyayari? Bakit hindi ka nagsasalita? Nanginginig ang boses ni Marco habang humakbang papasok ng kwarto. Isinara ni Karina ang zipper ng maleta at binuhat ito. Medyo mabigat pero hindi mahalaga. Humarap siya sa kanyang asawa at tiningnan ito ng diretso sa mata. Walang emosyon, mahinahon sinabi niya, aalis na ako. Napanganga si Marco, bumubukas at sumasara ang bibig. Paano? Paanong aalis ka na? Saan? Bakit? Dinaanan siya ni Karina at hinila ang maleta papunta sa pinto.
Ang kanyang mga kilos ay tiyak at sigurado. Alam na alam niya ang kanyang ginagawa. Nagsuot siya ng sapatos, isang komportableng sapatos para sa biyahe. Kinuha niya ang kanyang jacket mula sa sabitan, isinuot ito at isinara ang zipper. Hinawakan niya ang hawakan ng maleta. Tumatakbong sumunod si Marco, ang kanyang boses ay lalong napupuno ng takot. Teka lang, mag-usap tayo. Anong problema? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Maganda naman ang intensyon ko. Binuksan ni Karina ang pinto. Pumasok ang isang bugso ng malamig na hangin sa kondo. Humarap siya sa huling pagkakataon sa kanyang asawa. Tiningnan niya ito ng mahinahon, halos walang pakialam. Hindi ako galit. Aalis lang ako. Yung 75 mong bisita, yung isang buwan mong party, yung 2-bedroom condo ninyo sa inyo na lahat. Party ninyo, problema ninyo. Lumabas siya sa hallway, isinara ang pinto at sinimulang hilahin ang maleta. Muling binuksan ni Marco ang pinto. Lumabas na nakatsinelas at sumigaw. Saan ka pupunta? Bumalik ka dito ngayon din. Kalokohan to. Mag-usap tayo ng maayos. Hindi ko maintindihan kung anong problema. Dahan-dahang bumaba si Karina sa hagdan. Isang baitang isa pa. Maingay ang mga gulong ng maleta. Hindi siya lumingon o sumagot. May isinigaw pa si Marco mula sa itaas, ngunit hindi na niya ito narinig. Lumabas siya sa kalye. Malamig ang gabi. Ginulo ng hangin ang kanyang buhok. Kinuha niya ang cellphone, binuksan ang Grab app at nag-book papuntang AIA. Na-assign siya ng isang sasakyan. Darating ito sa loob ng 3 minuto. Naghintay si Karina sa labas ng gusali, nakatingin sa kalye. Nang umandar na ang sasakyan, kinuha niya ang cellphone at binuksan ang banking app niya. Ang joint account kung saan sila nag-iipon para sa mga gastusin. Mayroong R75,000 siko. Perang iniipon nila para sa mga pagkukumpuni, bakasyon at emergency. Si Karina walang pag-aalinlangan nag-transfer ng R70,000 sa kanyang personal na card. Mabilis siyang nag-compute sa isip. Last pa 20,000 ang kanyang inambag sa mga nakaraang buwan. Ang natitirang inapunta 20,000 ay ang kanyang lehitimong kalahati ng kanilang naipon. Simpleng matematika. Sa joint account na iwan ang inapunta 1,000. Kung matipid si Marco, tatagal ito ng 1 linggo. Kung hindi, problema na niya iyon. Sunod, binuksan niya ang isa pang banking app, ang para sa kanilang joint credit card. Ang limit ay 115,000. Bihira nila itong gamitin para lang sa mga emergency, ngunit ang card ay nakapangalan sa kanya. Supplementary lang si Marco. Sa 2 click, blinak ni Karina ang card. Humingi ng kumpirmasyon ang sistema at kinumpirma niya. Card block. Access denied sa lahat ng user. Ngayon hindi na makakapagbayad si Marco para sa cake sa restaurant o sa kahit ano. Pangatlo, binuksan niya ang isa pang app, ang para sa kanyang personal na payroll account. May access si Marco sa account na iyon bilang pinagkakatiwalaan. Isine-et up niya ito 1 taon na ang nakalipas. Kalapagandang umaku, para lang kung sakali. Pumunta si Karina sa settings, hinanap ang section ng mga authorized person, pinili si Marco at pinindot ang delete. Humingi ng kumpirmasyon ang sistema at kinumpirma niya. Access denied. Ngayon hindi na niya makikita ang balanse at lalong hindi makakapag-withdraw ng pera. Nag-vibrate ang cellphone. Si Marco. Tiningnan ni Karina ang screen, ang litrato ng kanyang asawa, ang pangalang Marco ang ringtone. Nireject niya ang tawag at ipinatong ang cellphone sa kanyang kandungan. Halos agad-agad itong nag-vibrate ulit. Si Marco na naman. Nireject niya ulit at nagpadala ng maikling text. Huwag kang tumawag. Isineet niya ang telepono sa silent, tanging vibration na lang. Patuloy na nag-vibrate ang cellphone bawat 30 segundo. Hindi niya ito pinansin, nakatingin sa bintana sa dumadaang gabi ng lungsod. Ang mga ilaw ng poste, ang mga display sa tindahan, ang iilang naglalakad. Ang biyahe papuntang airport ay tumagal ng 40 minuto. Hindi gaanong traffic. Sa airport, binayaran niya ang driver, lumabas ng sasakyan, hinila ang maleta at pumasok sa terminal. Puno ng tao, maingay at kumikislap ang mga departure board. Lumapit si Karina sa counter ng isang airline at pumila sa maikling linya. Siya na ang susunod. Isang batang empleyado na naka-uniforme ang ngumiti sa kanya. Good evening, ma'am. How may I help you? Kalmadong sinabi ni Karina, ang pinakamaagang flight papuntang Cebu. Nag-type ang empleyado sa computer. 1 moment please. May flight po na aalis in 2 hours at 11:30 p.m. May available seats pa po sa economy at business. Alin po ang gusto ninyo? Nag-isip sandali si Karina. 3 beses na mas mahal ang business, ngunit mas tahimik at komportable. Hindi ito ang oras para sa luho. Economy na lang please, sabi niya. Tumango ang empleyado. 30 po.
Paano po kayo magbabayad? Ibinigay ni Karina ang kanyang personal na card, nagbayad at natanggap ang nakapang jacket, inilagay sa conveyor belt at dumaan sa metal detector. Nakalimutan niyang alisin ang cellphone sa bulsa. Kinuha niya ito, dumaan ulit at hindi na tumunog. Kinuha niya ang kanyang mga gamit at pumunta sa boarding area. Umupo siya sa isang upuan sa tabi ng malaking bintana na may tanawin ng runway. Kinuha niya ang cellphone. 35 missed calls mula kay Marco, 15 na mensahe. Binuksan niya ang listahan ng mga mensahe at binasa ng mabilis. Karina, please sagutin mo ang telepono. Anong nangyayari? Nasaan ka? Tawagan mo ako ngayon din. Walang kwenta to. Bumalik ka na. Mag-usap tayo. Hindi ko maintindihan kung bakit ganyan ang reaksyon mo. Sinusubukang magbayad ni nanay sa restaurant at hindi gumagana ang card. Anong ginawa mo? Tiningnan ko ang joint account, Amy, na lamang 100 na lang ang natitira. Nasaan ang iba? Hindi rin gumagana ang credit card. Ikaw ang nag-block, di ba Karina? Kalokohan to. Please magsalita ka. Hindi sinagot ni Karina ang alinman sa mga ito. Tinawagan niya ang kanyang ina. Naipapunta ako diyan sa Cebu. Gabi na ako makakarating, mga 2 a.m. Pwede mo ba akong sunduin? Sumagot ang kanyang ina sa text makalipas ang 1 minuto. Anak, anong nangyari? May pasok ka bukas. Nag-aalala ang kanyang boses ngunit kalmado. Nag-type si Karina, ipapaliwanag ko lahat mamaya. Sunduin mo na lang ako. Ang flight ay 11:30 p.m. Darating ako ng 2:15 a.m. Sige anak. Susunduin kita. Hihintayin kita. Itinago ni Karina ang cellphone, sumandal sa upuan at ipinikit ang mga mata. Biglang bumuhos ang pisikal at emosyonal na pagod, ngunit sa loob niya, nararamdaman niya ang isang malaking katahimikan. Walang pagdududa, walang pagsisisi, tanging isang ganap na kalinawan. Muling nag-vibrate ang cellphone. Si Marco. Sa pagkakataong ito, nagpasya si Karina na sagutin. Itinapat niya ito sa tenga. Agad siyang nagsimulang sumigaw, hindi man lang siya pinagsalita. Nasaan ka? Ano to lahat? Katatawag lang ni nanay, hindi raw siya makapagbayad sa restaurant, declined ang card. Tiningnan ko ang joint account natin. Naliman 30 talan na lang ang natitira. Nasaan ang natitirang 30 talan? Sinubukan kong gamitin ang credit card, block din. Ikaw ang may gawa nito. Bakit? Nasaan ka ba? Kailan ka uuwi? Putol-putol ang kanyang boses at kinakapos siya ng hininga. Tahimik na nakinig si Karina, hinihintay siyang maglabas ng sama ng loob. Nang huminto siya sandali para huminga, sinabi niya sa isang patag na boses, walang emosyon. Nasa airport ako. Papunta akong Cebu sa bahay ni nanay. Aalis ako sa loob ng 1 oras. Blinok ko ang mga card at kinuha ko ang pera sa account. Pera ko iyon. Yung isang bahagi ang bag ko at ang natitira parte ko. May karapatan ako. Makikipaghiwalay na ako. Sa'yo na ang kondo, kaya ikaw na ang magbayad ng amortization. Hindi ko nahahabulin. Hindi na ako babalik. Ikaw na ang bahala sa 75 mong bisita. At sa 1 buwan mong party. Narinig niyang humingal si Marco sa kabilang linya. Pagkatapos isang mahinang kalabog na parang nahulog ang cellphone. Pagkatapos isang tunog na parang may dumulas sa pader pababa. At isang malakas na bagsak. Marahil ay napaupo siya sa sahig. Sa wakas, isang pigil na tunog na parang tinakpan niya ang kanyang mukha ng mga kamay. Ibinaba ni Karina ang tawag, blinak ang kanyang numero, pinatay ang mga notification at itinago ang cellphone sa kanyang bag. Makalipas ang 1 oras at kalahati, inanunsyo ang boarding para sa kanyang flight. Tumayo si Karina at naglakad papunta sa gate. Ipinakita niya ang kanyang boarding pass, dumaan sa jet bridge at pumasok sa eroplano. Umakyat siya at nahanap ang kanyang upuan. Row 15, bintana. Umupo siya at ikinabit ang seatbelt. Bakante ang upuan sa tabi niya. Swerte. Nagsimulang mapuno ng pasahero ang eroplano, mga pamilyang may anak, mga matatandang mag-asawa, mga kabataang may backpack. Isang flight attendant ang dumaan sa pasilyo, tinitingnan ang mga seatbelt. Isinara ang mga pinto. Nagsimulang gumalaw ang eroplano papunta sa runway. Tumingin si Karina sa bintana. Ang mga ilaw ng airport, ang mga anino ng ibang eroplano. Ang pag-andar, ang pagbilis, ang paglipad. Umangat ang eroplano. Naiwan sa ibaba ang Maynila, papalayo ng papalayo. Tiningnan ni Karina ang mga ilaw ng lungsod na paliit ng paliit sa bawat sandali at naramdaman hindi gaanong ginhawa kundi isang malalim at ganap na katahimikan. Mangyayari din ito mas maaga o mas huli. Nagkataon lang na nangyari ito ngayon. Ang flight ay tumagal ng 1 oras at kalahati. Inihiga ni Karina ang upuan at umidlip. Inalok siya ng flight attendant ng maiinom, ngunit tumanggi siya.
Nanatili siyang nakaupo nakatingin sa kadiliman sa labas ng bintana. Walang iniisip. Dumating siya sa Cebu ng 2:15 ng madaling araw. Bumaba siya ng eroplano, pumasok sa gusali ng airport, kinuha ang kanyang maleta mula sa baggage carousel at lumabas sa arrivals area. Halos walang tao, isang late night flight at mabilis na naghiwa-hiwalay ang lahat. Hinihintay siya ng kanyang ina sa labas. Isang maliit at payat na babae, maikli ang buhok at may matatalas na kulay abong mga mata. Nakamaong siya at isang makapal na sweater at hawak niya ang susi ng kotse. Nang makita niya ang kanyang anak, lumapit siya at nang walang tanong niyakap ito ng mahigpit. "Tara na anak, uwi na tayo." Sumakay sila sa kanyang kotse, luma ngunit matibay. Pinaandar ito ng kanyang ina. Tinahak nila ang mga bakanteng kalye ng Cebu sa gabi. Tumingin si Karina sa bintana. Tulog ang lungsod. Iilang bintana lang ang may ilaw. Tahimik na nagmamaneho ang kanyang ina, hindi nagtatanong, alam na magsasalita ang kanyang anak kapag handa na. Dumating sila sa loob ng 20 minuto. Ang bahay ng kanyang ina ay isang apartment sa isang 5 palapag na gusali sa isang tahimik na lugar. Umakyat sila sa ikatlong palapag at pumasok. Tinanggal ni Karina ang kanyang jacket at sapatos. Nagpakulo ng tubig ang kanyang ina. "Magbihis ka. Halika, umupo tayo at mag-usap." Pumunta si Karina sa dati niyang kwarto. Lahat ay pareho pa rin. Ang makitid na kama, ang mesa, ang estante na may mga libro mula sa kolehiyo. Sa dingding isang poster ng banda na gusto niya noong teenager siya. Mabilis niyang inayos ang gamit sa maleta, isinabit ang mga damit sa aparador, iniwan ang kanyang mga gamit at nagsuot ng pambahay. Bumalik siya sa kusina. Nakaupo na ang kanyang ina sa mesa at umuusok ang 2 tasa ng tsaa. Umupo si Karina sa tapat at inabot sa kanya ng ina ang isang tasa. "Magkwento ka." Ikinuwento ni Karina ang mga nangyari ng maikli, walang emosyon, na inanunsyo ng kanyang asawa na 75 na bisita ang titira sa kanilang bahay sa loob ng 1 buwan, na tahimik siyang nag-impake at umalis. Nablinak niya ang mga card, kinuha ang kanyang pera at lumayas. Na makikipaghiwalay na siya. Nakikinig ang kanyang ina, tumatango. Kalmado ang kanyang mukha, ngunit may pagmamalaki sa kanyang mga mata. Nang matapos si Karina, sinabi ng kanyang ina, "Tama ang ginawa mo. Proud ako sa iyo anak. Hindi mo hinayaang abusuhin kanila. Nirespeto mo ang sarili mo at iyon ang pinakamahalaga." Bahagyang ngumiti si Karina. Alam niyang maiintindihan siya ng kanyang ina. Nagsalin pa ng tsaa ang kanyang ina. "Dito ka muna hanggat gusto mo. Laging bukas ang bahay ko para sa iyo. Kung gusto mong manatili, pwede kang maghanap ng trabaho dito o pwede kang bumalik sa Maynila nang wala ng pabigat. Ikaw ang magdesisyon." Tumango si Karina. "Salamat, Nay." Ininom nila ang tsaa, hinugasan ang mga tasa at nagpunta sa kani-kanilang mga kwarto. Humiga si Karina sa dati niyang kama, makitid ngunit komportable. Nagkumot siya. Sa labas, maririnig ang paggaspas ng mga dahon sa puno na tinatangay ng hangin. May tumahol na aso sa malayo. May katahimikan at kapayapaan. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at sa unang pagkakataon sa maraming taon, mabilis at mahimbing siyang nakatulog ng walang anumang alalahanin. Kinaumagahan, tanghali, na nagising si Karina, bandang 10:00. Sumisilip ang araw. Sa mga kurtina, mainit at maliwanag ang kwarto. Nag-inat siya, bumangon, at pumunta sa kusina. Nakaalis na ang kanyang ina, papasok sa trabaho bilang guro ng matematika sa isang high school. 8:00 ang pasok niya. Sa mesa may isang note. Nasa ref ang almusal, may cheesecake at empanada. "Initin mo na lang. Magpahinga ka. Mag-usap tayo mamaya. I love you." "Nay." Ngumiti si Karina at idinikit ang note sa ref gamit ang isang magnet. Kinuha niya ang pagkain, ininit sa microwave at nagtimpla ng kape. Umupo siya sa tabi ng bintana at nag-almusal ng walang pagmamadali. Sa labas, tahimik ang buhay sa Cebu. Naglalakad ang mga tao, dumadaan ang mga sasakyan, may mga batang naglalaro sa kung saan. Pagkatapos mag-almusal, binuksan niya ang kanyang cellphone. Nang umilaw ang screen pagkalipas ng ilang segundo, nagsimulang umulan ng mga notification. 53 missed calls mula kay Marco, 32 na mensahe, 5 tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Siguradong ang biyenan niya. Mabilis na tiningnan ni Karina ang mga mensahe ni Marco. Sa una, puro pagkataranta. "Karina, please bumalik ka na. Pwede nating pag-usapan lahat. Huwag kang padalos-dalos. Mag-usap tayo ng mahinahon." Pagkatapos ay mga akusasyon. "Sinira mo lahat ng sadya." 2 araw nang umiiyak si nanay. Nagsisimula nang dumating ang mga kamag-anak at nagtatanong kung saan sila titira. "Hindi ko alam ang sasabihin ko. Paano ko sila patutuluyin ngayon? Wala akong pera para ipag-hotel sila." "Kinuha mo lahat."
pagkatapos mga pagtatangkang umapela sa awa at konsensya. Alam mong hindi ito tama. Pamilya ko sila. Nanay ko siya. 6. Pangarap niya ang ganitong party buong buhay niya. Hindi ka ba naaawa? Sa lahat ng hirap niyang magplano, at sinira mo lang lahat sa isang iglap. Bakit ka ganyan kalupit? At sa huli mga banta, magsisisi ka. Idedemanda kita. Nagnakaw ka ng pera sa joint account. Illegal yan. Babawiin ko lahat sa pamamagitan ng abogado at kukunin ko rin ang kondo. Wala kang maiiwan. Natawa si Karina nang mabasa ang huling mensahe. Idemanda siya sa anong basehan. Kinuha niya ang sarili niyang pera mula sa isang account kung saan siya mismo ang naghulog. Blinok niya ang isang card na nakapangalan sa kanya. Sa legal na aspeto malinis na malinis ang lahat, walang paglabag. Ang prenuptial agreement na pinirmahan nila 3 taon na ang nakalipas ay malinaw. Dahil si Marco ang nagbayad ng down payment sa kanya ang kondo. Pumayag si Karina noon nang hindi gaanong nag-isip. Ngayon hindi siya naghahabol ng anumang karapatan sa kondo at masaya siyang iwan ito sa kanya kasama ang lahat ng utang nito. Para maging malinaw nagpadala siya ng isang maikling mensahe kay Marco. Hindi mo na kailangang pumunta sa abogado, sayang lang ang pera. Sa'yo na ang kondo. Hindi ako naghahabol ng anumang karapatan dito. This week isasampa ko ang petition for legal separation. Walang pag-aawayan, wala tayong common property o mga anak. Magiging simple at mabilis ang lahat. Huwag mo na akong kontakin. Ipinadala niya ang mensahe at blinak ang kanyang numero. Sunod binuksan ni Karina ang kanyang work email at sumulat sa kanyang boss na si Mr. Reyes. Dear Mr. Reyes, dahil sa isang seryosong problema sa pamilya napipilitan akong humingi ng 2 linggong leave of absence unpaid. Ang lahat ng kasalukuyang proyekto ay na-turn over ko na kahapon sa kasamahan kong si David. Alam niya ang lahat ng detalye at naibigay ko na sa kanya ang mga dokumento at contact ng mga kliyente. Kung papalarin babalik ako sa ika-15. Paumanhin sa abala. Ipinadala. Sumagot si Mr. Reyes sa loob ng 40 minuto. Karina, huwag kang mag-alala. Pamilya muna. Si David na ang bahala sa lahat. Kung kailangan mo ng tulong sabihan mo lang ako. Ingat ka. Siguro iniisip niyang may nagkasakit. Hindi na nagpaliwanag si Karina, isinara ang email, tumayo at lumabas sa balkonahe para magpahangin. Sinalubong siya ng Cebu ng maningning na araw at init. Mas mainit ng ilang degree kaysa sa Maynila. Sa malayo amoy dagat. Mga 40 kilometro ang layo ng baybayin ngunit dala ng hangin ang amoy alat. Sa mga balkonahe ng mga kapitbahay may mga sampay at paso ng mga bulaklak. Sa ibaba may mga batang tumatawa at naglalaro. Si Karina nakatayo sa lungsod, inisip ang hinaharap. Ang hiwalayan marahil pagbabago ng trabaho, tuluyang paglipat. Ngunit sa hindi malamang dahilan hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip nakaramdam siya ng gaan at kalayaan sa loob niya na parang natanggal ang isang mabigat na backpack na matagal na niyang pasan. Tumunog ang telepono, isang hindi kilalang numero na may area code ng Batangas. Sinagot ni Karina at nang walang imik nakinig sa isang boses ng matandang babae nag-aalala at sobrang inis. Agad na nakilala ni Karina ang kanyang biyenan. Si Aling Elena, walang paligoy-ligoy, diretso sa atake. Nanginginig ang kanyang boses sa galit. Ang kapal ng mukha mo. Paano mo nagawa ito? Sinira mo ang party ko. Kinansela ng restaurant ang reservation dahil hindi nabayaran at hindi ako maka-order ng cake dahil walang pera. Nagsisimula nang dumating ang mga kamag-anak at wala akong mapatuluyan sa kanila. Pinangakuan ko silang lahat ng malaking party. Naghanda ako ng schedule, inayos ko lahat at sinira. Mulang sa isang iglap. Wasak na wasak si Marco. Hindi kumakain, hindi natutulog. Sinadya mo ito. Masama kang babae, malamig at walang puso. Bumalik ka sa Maynila ngayon din at ayusin mo ang gulong ginawa mo. Tahimik na pinakinggan ni Karina ang kanyang litanya, hindi siya pinutol, nakatayo sa balkonahe nakatingin sa mga ulap. Nang mapagod ang kanyang biyenan at huminto sandali, mahinahong sinabi ni Karina, Ginang, hindi na po ako asawa ng anak ninyo. This week isasampa ko na ang mga papeles para sa legal separation. Ang mga problema ninyo ay wala nang kinalaman sa akin. Kayo at ang anak ninyo ang gumawa ng gulong ito, kaya kayo na ang mag-ayos. Huwag na po kayong tatawag ulit. Ibinaba niya ang tawag at blinak ang numero. Makalipas ang 1 minuto, muling tumunog ang telepono. Isa pang hindi kilalang numero. Hindi sinagot ni Karina. Pagkatapos ay nakatanggap siya ng mensahe sa isang messaging app mula sa kapatid ng kanyang biyenan, ang tita niya. Karina, anong nangyari? Tumawag ang ate ko na umiiyak, sabi iniwan mo raw si Marco. Totoo ba? Kahit nag-away kayo, hindi mo dapat gawin iyan. Bumalik ka na at makipag-ayos.
Mas mahalaga ang pamilya kaysa sa anumang sama ng loob. Maikli at malinaw na sumagot si Karina. Tita, maghihiwalay na po kami. Pinal na ang desisyon. Pakiusap ko huwag niyo na akong kontakin. Blinok din niya ito. Sa buong araw, tinawagan siya mula sa iba't ibang numero. Ang mga kamag-anak ni Marco sa kung paanong paraan nakuha ang kanyang kontak at nagpapadala ng mga mensahe at tumatawag para hiyain siya kumbinsihin at umapela sa kanyang konsensya. Ang iba'y iniinsulto siya, ang iba'y nagmamakaawa, ang iba'y nagbabanta. Hindi nakipagtalo si Karina. Blinok niya silang lahat isa-isa. Pagsapit ng gabi, pagod sa lahat, pinatay na lang niya ang kanyang cellphone. Nagpasya siyang panatilihing patay ito ng ilang araw. Dumating ang kanyang ina mula sa trabaho ng alas 6 pagkatapos mamalengke. Sabay silang naghanda ng hapunan. Nagluto sila ng ginisang kabute at patatas at isang sariwang salad. Naghapunan sila sa kusina habang nag-uusap. Ikinuwento ng kanyang ina ang tungkol sa trabaho sa mga estudyante. Nakikinig si Karina, tumatango paminsan-minsan. Pagkatapos ng hapunan, direktang nagtanong ang kanyang ina. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Malaking hakbang ang paghihiwalay. Tumango si Karina ng walang pag-aalinlangan, siguradong sigurado po. Hindi ko kayang mamuhay kasama ang isang taong hindi ako nirerespeto na gumagawa ng desisyon para sa akin nang hindi ako kinukonsulta. Sinubukan kong ipaliwanag sa kanya. Nagtakda ako ng mga limitasyon. Nangangako siya pero walang nagbabago. 75 na bisita sa loob ng isang buwan. Iyon na ang huling patak. Hindi ko na kinaya. Niyakap siya ng kanyang ina. Kung gayon, tama ang desisyon mo. Mas mabuting mag-isa kaysa nasa isang masamang relasyon. Makakaya mo to. Matatag ka at lagi akong nasa tabi mo. Sumandal si Karina sa kanyang ina at naramdaman ang init at suporta nito. Salamat, Punay. Kinabukasan, Miyerkules, pumunta si Karina sa Hall of Justice sa Cebu City. Isang lumang gusali ngunit malinis at maayos sa loob. Lumapit siya sa isang bintana kung saan isinusumite ang mga petisyon. Isang babaeng nasa katanghaliang gulang na may salamin ang tumingin sa kanya. Ano po ang maipaglilingkod ko? Gusto ko pong magsampa ng petition for legal separation. Ibinigay ni Karina ang kanyang ID at marriage certificate. Kinuha ng empleyado ang mga dokumento at sinuri. May mga menor de edad na anak? Wala po. May pag-aaway sa mga ari-arian? Wala po. Ayos na lahat. Sumasang-ayon ba ang asawa ninyo sa hiwalayan? Sa tingin ko po, oo. At kung hindi, gusto ko pa ring ituloy kahit wala siya. Tumango ang empleyado. Sige. Punan ninyo itong form. Akat-akaka-kaanda. Akat-aka-aka-anda. Inabot sa kanya ang isang papel. Pinunan ni Karina ang form. Pangalan, petsa ng kapanganakan, address, dahilan ng paghihiwalay. Sa dahilan, isinulat niya irreconcilable differences. Pumirma siya at isinauli ang form. Sinuri ito ng empleyado at tinatakan. 1,500 po ang filing fee. Bayaran ninyo sa cashier at dalhin ninyo sa akin ang resibo. Nagbayad si Karina, bumalik at ibinigay ang resibo. Binigyan siya ng empleyado ng isang stub. Maproproseso ito. Makakatanggap kayo ng notice para sa hearing. Kung hindi dumating ang asawa ninyo, itutuloy ang proseso base sa petisyon ninyo. Nagpasalamat si Karina at lumabas ng gusali. Pumasok siya sa isang coffee shop sa tapat, umorder ng cappuccino at umupo sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga dumadaan. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang mga gawain. May mga nakangiti, may mga nakakunot ang noo. Patuloy ang buhay. Nasa bag pa rin niya ang cellphone, nakapatay. Panatag ang kanyang pakiramdam. Gabi sa bahay, binuksan niya ang cellphone. 120 na mensahe, 70 na tawag. Hindi niya tiningnan, binuksan niya ang conversation nila ni Marco at nag-type ng iisang mensahe. Nagsampa na ako ng petition for legal separation. Ang hearing ay sa ika-14 sa Cebu. Bahala ka kung darating ka o hindi. Matutuloy ang hiwalayan. Ipinadala niya ito, blinak ulit ang numero at pinatay ang cellphone. Sa kanyang tablet, binuksan niya ang conversation nila ng kaibigan niyang si Sofia sa Maynila. Sofia, makikipaghiwalay na ako kay Marco. Umuwi ako sa Cebu. Kung tatawag siya o kokontakin ka, huwag kang magsasabi ng kahit ano. Sabihin mo hindi mo alam kung nasaan ako o kung anong nangyari. Agad na sumagot si Sofia ng isang voice message. Karina, sa wakas. Ang saya ko para sa'yo. Sa totoo lang, matagal ko nang iniisip na hindi kayo bagay. Tama ang ginawa mo. Kapit lang. Kung kailangan mo ng tulong, sabihan mo lang ako. Mahal kita. At pagkatapos sa text, pero anong nangyari? Pwede mo bang ikwento? Maikling ikinuwento ni Karina ang tungkol sa 75 na bisita, ang isang buwan, ang pag-alis niya at ang pag-block sa mga card.
Nagpadala si Sofia ng isang clapping emoji at maraming exclamation points. Hero ka-idol ang tanga ni Marco at baliw ang nanay niya. Tama ang ginawa mo. Dapat dati mo pa ginawa. Laban lang friend. Pagbalik mo ng Maynila kita tayo. Ngumiti si Karina at sumagot. Salamat Sofia. The best ka. Isinara niya ang tablet. Ang mga sumunod na araw ay lumipas ng mahinahon. Nagpahinga si Karina naglakad-lakad sa Cebu. Gulat sila at natuwa at nagkita sila sa isang coffee shop para magkwentuhan. Hindi nagbigay ng detalye si Karina, sinabi lang ang pangkalahatan na nasa proseso siya ng paghihiwalay at plano niyang manatili muna sa Cebu. Isang linggo pagkatapos isang Biyernes natanggap ni Marco ang notice mula sa korte ng Cebu. Nag-text siya kay Karina. Natanggap ko ang notice. Pupunta ako sa ika-4. Binasa ito ni Karina ngunit hindi sumagot. Dumating ang ika-14. Normal lang ang suot ni Karina. Maong puting blouse, isang manipis na jacket. Hindi ito isang espesyal na araw. Alas 11 ng umaga ang takdang oras dumating siya sa korte. Nasa labas na si Marco. Mukha siyang kahabag-habag. Payat, may maitim na bilog sa ilalim ng mata, hindi ahit, may gusot na damit at lumang maong. Nang makita si Karina, lumapit siya at sinubukang kausapin. Karina, makinig ka, sa tingin ko nagmamadali tayo. Bakit hindi natin pag-usapan ulit at subukang ayusin? Malamig siyang pinutol ni Karina. Hindi na kailangan Marco. Tapos na ang lahat. Pirmahan na lang natin ang mga papel at magkanya-kanya na tayo. Tumahimik siya, yumuko at tumango. Pumasok sila sa gusali, umakyat sa opisina. Ang parehong empleyado na may salamin ang sumuri sa kanilang mga dokumento at nagtanong ng mga karaniwang tanong. Pareho ba kayong sumasang-ayon sa legal separation? Sumagot si Karina ng oo. Si Marco, pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, mahinang nagsabi ng oo. May mga reklamo ba kayo sa isa't isa? Sinabi ni Karina na wala at ganoon din si Marco. Naayos na ba ang usapin sa mga ari-arian? Sinabi ni Karina na oo at tumango si Marco. Inabutan sila ng empleyado ng mga papel. Pirmahan ninyo dito at dito. Nagpirmahan sila. Tinatakan ng empleyado ang mga dokumento, nag-issue ng 2 kopya ng court order at ibinigay sa kanila. Granted na ang inyong legal separation. Kunin ninyo ang inyong mga kopya. Kinuha ni Karina ang kanyang kopya at inilagay sa bag. Tinitigan ni Marco ang kanyang papel na parang hindi makapaniwala. Lumabas sila ng opisina, bumaba at lumabas sa kalye. Huminto sila sa labas. Humarap sa kanya si Marco. Namumula ang kanyang mga mata. Karina, sorry. Hindi ko gustong magtapos tayo ng ganito. Na-realize ko na nagkamali ako. Huli na, pero ngayon alam ko na. Tiningnan siya ni Karina ng mahinahon, walang galit. Alam ko, pero hindi mo ako nirespeto, Marco. Gumagawa ka ng desisyon para sa ating dalawa nang hindi ako kinukonsulta. Mas pinahalagahan mo ang nanay mo at ang mga gusto niya kaysa sa akin at sa ating relasyon. Sinubukan kong ipaliwanag, nagtakda ako ng mga limitasyon, binalaan kita. Tumango ka na nga ako, pero sa huli ginawa mo ulit. 75 na bisita sa loob ng isang buwan. Iyon na ang huli. Hindi ko na kaya. Yumuko si Marco at tumango. Alam ko. Huli na, pero alam ko na ngayon. Sorry. Tumahimik siya sandali at pagkatapos ay mahinang nagtanong, talaga bang ayaw mo ng parte mo sa kondo? Pwede kong bayaran. Umiling si Karina. Ayoko. Sa'yo na. Wala akong gustong makuha mula sa'yo, Marco. Hindi pera, hindi kondo, wala. Gusto ko lang magpatuloy sa buhay nang wala ng pabigat. Tumango siya, naguguluhan. Sige. Kung ganoon, ingat ka, Karina. Inabot niya ang kanyang kamay para magpaalam. Saglit niya itong kinamayan. Ikaw din. At tumalikod siya at umalis. Hindi na lumingon. Dumating siya sa bahay. Nasa trabaho ang kanyang ina. Nagbihis si Karina, nagtimpla ng tsaa at umupo sa balkonahe. Kinuha niya ang kopya ng desisyon at tiningnan ang mga selyo at pirma. Isang simpleng papel, ngunit nangangahulugan ito ng pagtatapos ng isang kabanata sa kanyang buhay at ang simula ng bago. Itinago niya ito sa isang folder at inilagay sa isang drawer. Gabi tinanong siya ng kanyang ina, kumusta? Sumagot si Karina, okay na. Hiwalay na kami. Mabilis at walang drama. Niyakap siya ng kanyang ina. Magaling anak. Malaya ka na. Kinabukasan, Sabado, umupo si Karina sa harap ng laptop, binuksan ang mga job portal at nagsimulang maghanap ng trabaho sa Cebu. Nakakita siya ng ilang magagandang offer, mga ad agency, mga marketing firm. Ipinadala niya ang kanyang CV sa 5 sa kanila. Hapon, isa sa kanila ang tumawag para sa isang interview. Martes, pumunta siya sa unang interview. Maliit ang kumpanya, ngunit maganda ang reputasyon.
Ang direktor, isang lalaking mga 50 anyos, sinuri ng mabuti ang kanyang CV at nagtanong tungkol sa kanyang karanasan. Sumagot si Karina ng may kumpiyansa. Tumagal ng 1 oras ang interview. Sa huli sinabi ng direktor, gusto kita. Pwede kitang alukin ng sahod na alaban, tapat alamang 5 ka namang plus bonus. Pwede ka bang magsimula sa 1 linggo? Nag-isip si Karina. Medyo mas mababa ang sahod kaysa sa Maynila, ngunit mas mababa rin ang cost of living sa Cebu. Sige po, tinatanggap ko. Salamat. Nagkamayan sila at nagkasundo sa petsa ng pagsisimula. Umuwi siya at sinabi sa kanyang ina. Dito na ako sa Cebu. Nakahanap na ako ng trabaho. Magsisimula ako sa 1 linggo. Natuwa ang kanyang ina. Ang galing, masaya akong malapit ka. Dito ka ba titira? Sa ngayon po, oo. Kung okay lang sa inyo. Baka sa susunod maghanap ako ng sarili kong apartment. Siyempre okay lang dito ka hanggat gusto mo. Masaya akong kasama ka. Tinawagan ni Karina si Mr. Reyes sa Maynila para ipaalam ang kanyang pagre-resign. Nagulat siya, ngunit tinanggap ito. Nalulungkot akong mawalan ng magaling na empleyado, pero naiintindihan ko. Pamilya muna. Good luck sa'yo, Karina. Kung gusto mong bumalik bukas ang pinto. Nagpasalamat siya. Lumipas ang 1 buwan. Nagtatrabaho na si Karina sa bago niyang kumpanya at mabilis na naka-adjust. Mababait ang kanyang mga kasamahan at interesante ang mga proyekto. Nakahanap siya ng isang maliit na studio apartment malapit sa bahay ng kanyang ina, maganda at maliwanag. Inayos niya ito ayon sa kanyang gusto. Minsan naghahapunan siya sa bahay ng kanyang ina. Sabay silang nagluluto, nanonood ng pelikula at nag-uusap ng matagal. Naramdaman ni Karina na buhay siya, walang tensyon, walang kailangang pasayahin, walang bigat ng inaasahan ng iba. Nag-text si Marco 1 beses 2 buwan pagkatapos ng hiwalayan. Kumusta ka, Maikling? Sumagot si Karina. Okay. Mabuti naman. Hindi na siya sumagot pa. Hindi na siya muling kinontak ni Marco. Lumipas ang kalahating taon. Ganap nang naka-adjust si Karina sa Cebu. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan na kasama niyang magkape, manood ng sine, maglakad-lakad. Nagkaroon siya ng ilang date, ngunit hindi siya nagmamadaling pumasok sa isang seryosong relasyon. Masaya siyang mag-isa sa unang pagkakataon sa maraming taon. Isang araw sa isang mall, nakita niya si Lorena, isang kakilala nila ni Marco. Ikinuwento ni Lorena ang tungkol sa palpak na birthday ng kanyang dating biyenan. Karina, hindi mo aakalain ang nangyari doon. Nagsimula si Lorena. Yung party ni Aling Elena natuloy, pero isang malaking kabiguan. Kinansela nila ang restaurant kasi walang pera at sa maliit nilang bahay sa Batangas na lang sila nagtipon. Hindi 75 ang dumating kundi 20 lang ang. Ang iba nang malaman na lumiit ang party, tumanggi ng pumunta. Hindi rin sila nakapag-order ng mamahaling cake. Sa supermarket lang bumili. At ang atmosphere super tense. Nagbubulungan ang mga kamag-anak tungkol sa iskandalo ng pag-alis mo. Uminom si Lorena ng kape at nagpatuloy. Mukhang pagod na pagod si Marco, maputla payat. Si Aling Elena kinukwento sa lahat kung gaano kakawalang utang na loob at kung paano mo sila tinraidor. Pero alam mo ba, hindi lahat sumang-ayon sa kanya. Yung kapatid ng yumaong asawa niya, si Tito Fernando, sinabi sa kanya ng harapan, "Hipagkasalanan mo to lahat. Hindi pwedeng ganyan. 75 na tao sa loob ng 1 buwan sa isang maliit na bahay, baliw na ba tayo?" Tama lang ang ginawa ni Karina na umalis. Kahit sinong normal na tao aalis. Umiyak si Aling Elena at tumakbo sa kwarto niya. Isang malaking drama. Napangiti si Karina habang nakikinig. Nagpatuloy si Lorena at sinubukan ka pang hanapin ni Marco. Tinawagan niya, mga kaibigan ko si Sofia, pero walang nagsabi sa kanya. Ang galing ng mga kaibigan mo. Sa huli sumuko na siya. Ngayon may dinidate na raw siyang taga-opisina nila. Hindi ko alam kung magtatagal sila. Tumango si Karina. Okay lang. Tiningnan siya ni Lorena. At ikaw, masaya ka ba? Ngumiti si Karina. Oo Lorena, masaya ako. 2 taon na ang lumipas mula nang umalis siya ng bahay. Nakaupo si Karina sa isang parke sa Cebu, umiinom ng kape at nakatingin sa dagat sa malayo. Isang mainit na hapon ng Oktubre. Pababa na ang araw, kinukulayan ng langit ng kulay kahel at rosas. Naglalakad ang mga tao. Naisip ni Karina na eksaktong 2 taon na ang nakalipas mula nang mag-impake siya at umalis nang hindi alam kung ano ang mangyayari. Isa lang ang alam niya, hindi na niya kayang tiisin pa ang kawalang galang na hindi siya pwedeng mamuhay kasama ang isang taong hindi siya pinapahalagahan. At ang desisyong iyon ang nagbago ng lahat. Hindi siya nagsisi kahit isang saglit. Siyempre hindi naging madali. Ang hiwalayan, ang paglipat, bagong trabaho, bagong lungsod. Ngunit nagawa niya. At hindi lang iyon, napalaya niya ang sarili.
Malaya mula sa bigat ng inaasahan ng iba sa pangangailangang pasayahin sila sa pagtitiis sa mga bagay na hindi dapat tiisin. Nag-vibrate ang cellphone niya. Isang text mula sa kanyang ina. Anak, uwi ka na para sa hapunan. Nagluluto ako ng paborito mong lumpia. Ngumiti si Karina at sumagot, opo, nay. Papunta na po ako. Tinapos niya ang kanyang kape, itinapon ang baso. Normal simpleng buhay at dito nirerespeto ni Karina ang kanyang sarili at hindi niya hahayaang may hindi gumawa nito. Anong nangyari kay Marco? Sa totoo lang wala siyang pakialam. Buhay niya iyon, mga desisyon niya, mga kahihinatnan niya. Pinili niya ang sa kanya kalayaan, dignidad, paggalang sa sarili at hindi niya ito ipagpapalit sa kahit ano. Naglakad si Karina nakangiti sa papalubog na araw at sa unang pagkakataon sa maraming taon naramdaman niyang tunay na masaya siya. At iyon ang pinakamagandang bagay na nagawa niya para sa kanyang sarili.